na buntis ako? At paano niyo rin po nalaman ng tungkol sa hiningang binubulong sa tiyan ko? Dahil minsan, anak, may mga kaluluwang bumabalik sa mundong ito, hindi para manira, kundi para maningil. Manang Isabel, tulungan niyo po ako! Ang tiyan ko! Naniniwala pa rin ba kayo sa mga mababarang? Malamang ay sa mga probinsya o liblib na lugar na lang. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong bago pa lang kaming bumubuo ng pamilya ng asawa ko. Kung paano ako nagkaroon ng encounter sa isang mambabarang. Ako nga pala si Ingrid at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mahal, tapos na ako mag-igib. Mamayang hapon magtatanim ulit ako sa likod bahay. Sayang naman yung bakanting lupa dun eh. Oo nga eh. Tsaka ang sarap ng hangin dito. Walang traffic, walang ingay, tahimik lang lahat. At saka dito natin bubuuin ang pamilya natin. Sana nga eh. Tama ang advice ng doktor sa atin na magpahinga muna tayo dito para mabilis tayong makabuo. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos kung kailan at karapat-dapat na panahon para bigyan tayo ng makukulit na anak. Magandang umaga sa inyo. Kamusta na ang unang linggo nyo dito sa baryo? Ayos lang po, Kapitan. Kahit medyo malalayo yung agwat ng kabayan, mababait naman po mga taga rito. Pagdating sa pamamalakad ng baryong ito, talagang disiplinado sila. Ayoko nang magulo at sakit ng ulo ng baryo ko. Kaya nga po, dito namin naisipang bumili ng lupa at magpatayo ng bahay. Una sa lahat, payapa at tahimik. Abay, ang ganda na agad ng paligid ng bahay ninyo, ano? Ako, magandang araw po, Aling Roma. Dapat ganito tinutularan nyo. Hindi yung puro na lang chismis ang inaasikaso nyo. Si Kapitan talaga. Wala naman kaming ibang paglilibangan dito sa baryo kundi magkwentuhan kapag tapos ng mga gawain namin sa bahay. Kaya ikaw, Ingrid, nako, huwag kang hahangka sa chismisan ng mga to. Baka makasanayan mo na rin. Ay, tama na po. Ang asawa ko lang po ang katsismisan ko, Kapitan. Bakit hindi pa kayo magplano ng pag-aanak? Maganda rin ang may bata sa bahay. Nakakawala ng pagod. Huwag po kayo mag-alala. Wala pang isang taon may karga-karga na po kaming baby. Kaya ano pang iniintay mo? Bilis-bilisan mo na at nang dumami ang mga bagong sibol dito sa baryo. Basta kapag nabuntis ka na, maglalagay ka ng mga pangontra dito sa bahay mo. Mahirap na, mabango sa mga anak ng mga dilim ang mga sanggol. Hanggang ngayon pa po ba naniniwala pa rin kayo sa mga aswang? Parang wala na po sa panahon natin yun . Sinasabi mo lang yan. May matanda sa loob ng gubat, mag-iingat kayo. Bali-balita, aswang na mambabarang ang matanda na yon. Aswang na mambabarang po? Ikaw talaga, Roma. Pinagbintangan nyo na naman si Manang Sabel. O sige na, mauna na ako . Baka hinihintay na ako sa barangay. Sige po, Kapitan. Maraming salamat po sa pagbisita. Kaya pag nagbuntis ka, ingatan mong hindi ka malapitan ni Manang Sabel. Hindi masamang maniwala sa babala. Sige na, mauuna na rin ako. Napadaan lang talaga ako. Sige po, Aling Roma. Mukhang chismosa nga si Aling Roma, no? Mahal, hinaan mo nga yung boses mo at baka may taong nakatago dyan isumbong ka pa. Kung pumasok na kaya tayo sa loob, gagawa na tayo ng pamilya. Ay, manihimik ka nga dyan. Umagang-umaga at sikat na ang araw. Tapos mag-aaya ka ng ganyan. Sabi nga nila, ang pagmamahalan walang pinipiling oras. Kaya tara na. Ikaw talaga? Hindi ka pa yung nagbabago, pilyo ka pa rin. Ay,
Sa tingin mo, mahal, totoo kaya ang sinabi ni Aling Roma tungkol sa aswang na mambabarang sa gubat? Mahal, ang mga chismosa kahit anong bagay at kahit sino kaya nilang gawan ng kwento. Kaya huwag kang masyadong maniwala. Hanggat hindi natin napapatunayan, hindi natin dapat paniwalaan. Ay, sa bagay. May bunto ka naman doon. Pero sa mga oras na yon, nakaramdam ako ng konting kaba. Dahil naniniwala rin ako sa mga aswang kapag may nagbubuntis. Pero nawala rin ang pangambang yun. Dahil alam ko naman na hindi ako pababayaan ng asawa kong si Dado kung sakali mang totoo ang sinasabi ni Aling Roma. Hating gabi na nang bigla kong maramdaman na parang may gumagalaw sa tiyan ko. Mahal. Tulungan mo ako. Mahal, ano nangyayari sa'yo? Sumakit bigla ang tiyan ko eh. Ang dami mo kasi kinain ginatang kalabasa kanini. Gusto mo samahan kita sa banyo? Ako na lang, mahal. Huwag ka lang. Muna matulog para kung sakaling kailangan ko ng tulong. Hindi na kita may istorbo. Ano ka ba? Hindi ka abala. Gusto mo samahan pa kita sa loob ng banyo habang nagbubuga ka ng sama ng loob eh. Pasaway ka talaga. Sige na, ako na lang papasok sa loob. Gusto mo bang dalhin kita sa doktor bukas ng umaga? Baka hindi ka sanay sa tubig dito sa baryo kaya palaging sumasama yung tiyan mo. Ay, siguro nga kailangan ko na magpatingin eh. Ang hirap din kasi ng ganito. Sa hating gabi umatake ang sakit ko eh. Ilang minuto pa akong nakaupo sa banyo, pero wala namang anumang lumabas. Kaya nagpasya na akong tumayo. Naabutan kong nakaupo sa harap ng pinto ng banyo si Dado at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Hindi na ako dinalaw pa ng antok dahil sa manakanakang paghihilab ng tiyan ko habang nakahiga. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang tuluyan akong dalawin ng antok. Mahal, ikaw ba yan? May kailangan ka ba, mahal? Ba't naman hindi mo ako ginising? Ako na sana ang naghanda ng Oh, mahal! Kamusta ka? Ayos na ba yung pakiramdam mo? Mahal, teka, anong nangyari? Bakit tayo nandito? Wala akong maalala. Nawalan ka ng malay kanina tapos bigla kang bumagsak sa sahig natin. Sa taranta ko, dinala na agad kita dito sa bayan para matignan ka na maayos. Gising ka na pala, Ingrid. Kamusta ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo lang po ako, Kapitan. Mabuti na lang at tamang nag-iikot na sila, Kapitan, kaya kagad ako nakahingi ng saklolo sa kanila. Narito na pala ang doktor. Maiwan ko muna kayo, ha? Maraming salamat po, Kapitan. Napakaraming tanong ng doktor sa akin para malaman kung bakit sumasakit ang tiyan ko at bakit ako nahihilo. Nabigla ako at walang pagsidla ng saya nang kumpirmahin ng doktor na mag-iisang buwan na akong nagdadalang tao. Halos mapatalon sa tuwa si Dado dahil sa balita. At ako naman ay parang nakalutang sa hangin nang marinig ko yon. Nang araw din na yon, nakalabas kami ng ospital at may mga vitamins na ibinigay ang doktor para sa akin. Mahal, dahan-dahan lang sa pagbaba at paglalakad. Kaya mo ba talaga? O gusto mong kargahin kita? Mahal naman. Buntis ako, hindi naman ako nawalan ng paa. Kaya kong maglakad. Huwag ka mag-alala. Sabi kasi ng doktor, mag-ingat ka lalo't first baby natin yan. Maasahan talaga kayo, Roma. Talagang binantayan niyo ang bahay ng mag-asawa. Oo
naman, Kapitan. Sino pa bang magmamalasakit sa bawat isa kundi tayo-tayo lang? Ay, maraming salamat po talaga sa inyo, Aling Roma, ha? Sa pagbabantay niyo po sa bahay. Ano bang nangyari sa'yo? At nakita ka na lang namin kanina na sinasakay sa multicab ng walang malay. Pagiging magulang na po kami, Aling Roma. Ha? Abay, magandang biyaya yan sa inyong mag-asawa. Nagdilang anghel po kayo agad, Aling Roma. Pero ang bilin ko sa'yo, ha? Maglagay ka ng pangontra sa katawan mo, pati na rin sa loob ng bahay ninyo. Habang narito po ako, walang kahit anong nilalang ang pwedeng pumasok sa bahay namin. Tsaka for sure, wala na pong aswang sa ganitong panahon. Sinabi ko nga kay Roma, walang kahit sinong masasamang nilalang o kahit masasamang tao ang pwedeng manggulo sa baryong ito. Talagang patay sila sa akin at sa mga tanod ko. Hindi ko kayo pinipilit maniwala, pero mag-iingat pa rin kayo mag-asawa, ha? Lalo ka na, iha. Mabuti pa, umuwi na kayo. Mukhang uulan pa. Sige na, Ingrid, pumasok ka na sa loob at baka maulanan ka pa. Ako, maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Sa pagtulong po at pag-aalala sa amin ng asawa ko. Basta, mag-iingat ka lalo sa gabi. Doon sila aktibo. Wala kaming ibang nararamdaman noong mga sandaling yon, kundi labis na saya dahil matagal na naming pinangarap ni Dado na magkaroon ng anak at ng munting bahay sa gitna ng payapang baryo. Hindi pa man lumalaki ang tiyan ko, panay na ang hawak ni Dado. Sabik na maramdaman ang unang pagsipa ng aming baby. Gagawa ko ng duyan, mahal. Yung gawa sa kawayan para paglabas si baby may sarili siyang tulugan. Ay nako, baka naman mauna pa yung duyan mo kaysa sa tiyan ko eh. Ano ba, mahal? Ang lamig naman ng kamay mo. Ha? Hindi naman kita hinahawakan eh. Tsaka ang init ng araw sa labas, paano lalamig yung kamay ko? Pero may humawak sa batok ko eh. Akala ko ikaw. Baka naman malamig na hangin lang mula sa palayan. Bukas naman pala tong bintana sa gilid kaya pumapasok yung malamig na simoy ng hangin. Ay, baka nga. Sige na. Maglagay ka na ng pinggan sa mesa at kakain na tayo. Bukas ng umaga ako naman magluluto, ha. Kailangan hindi ka na masyadong mapagod para safe at malakas kayo palagi ni baby. Ay, ayos lang naman ako, mahal. Tsaka ayoko rin namang gawing mabigat ang trabaho mo dito sa bahay. Kung lahat ikaw ang gagawa. Teka lang, kukuha lang ako ng sili para masarap ang maanghang na sabaw. Sino ka? Ano pong ginagawa ninyo sa labas ng bintana namin? Mahal, sino yung kausap mo? May matanda kasi sa labas ng bintana natin eh. Matandang babae. Pero mukhang hindi naman siya masama. Maamo ang mukha niya. At parang nangungusap ang mga mata. Pero ngayon ko lang siya nakita eh. Lalabas ako. Titignan ko kung sino yun. Wala naman eh. Sigurado ka bang may tao talaga sa labas ng bintana? Oo, sigurado ako. Nagkatinginin pa nga kami bago siya umalis eh. Bakit ang bilis naman ata niyang nawala? Baka naman kamag-anakan lang o bisita ng mga kababayan natin sa malapit. Kaya mabilis siyang nawala. Pumasok ka na. At baka lumamig pa yung sabaw. Madilim na ang gabi. Malakas ang ihip ng hangin. At ang kubo ay halos umuuga sa lakas ng bugso sa labas. Mahimbing na natutulog si Dado. Habang ako naman ay hindi mapakali sa higaan. Parang naghahabol ng hininga. Tatayo sana ako para kumuha ng tubig nang bigla akong makarinig ng kakaiba. Dato, sino yan? Mahal. Bakit kasi ka pa? Dato, may nararamdaman akong kakaiba eh. Kakaiba? At ano naman yun? Baka naman guni-guni mo lang.
May humihinga sa tiyan ko. Ha? Baka hangin lang yan o baka panaginip mo lang. Halika na, matulog ka na. Yayakapin na lang kita para makatulog ka. Huwag mo hayaang mapuyat si baby, ha? Kinabukasan, maaga akong nagising kahit hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Buong gabi kasing iniisip ko kung anong klasing bagay ang naririnig kong humihinga sa tiyan ko. Ang ipinagtataka ko pa, may naamoy rin ako sa aming kwarto. Isang amoy na tila malansa. Parang nandito pa rin ang malansang amoy na yun. Ay, mukhang dito nang gagaling sa ilalim ng kubo ah. Teka, dugo ba yung tumutulo na yun? Dado! Dado! Halika nga rito! Dali! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Tignan mo yung tumutulo sa ilalim ng sahig natin. Ayan o. Ano yan? Dugo? Hindi ko alam eh. Wala naman tayong karne kagabi ah. Tsaka wala rin naman tayong alagang daga na pwedeng mamatay sa loob. Mukhang dugo nga. Ang baho at ang lansa. Parang nabubulok na karne. Ay, saan kaya galing yan? Pusa lang siguro yan, mahal. Lagi may pusa sa labas eh. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Magandang araw sa inyong mag-asawa. Uy, anong amoy yun? Parang nabubulok na karne. Mukhang bitbit po ng pusa, Aling Roma. Tapos dito nadala sa ilalim ng kubo namin. Uy, kakaibang amoy to. Malansa. Parang karne ng patay na nabubulok. Buntis rin po kayo, Aling Roma? Puro ka rin pala kalokohan, Dado. Nilalagyan mo ba ng asin at bawang ang pinto at bintana ninyo? Para saan po yan? Proteksyon sa mga aswang. Para hindi napapangamuyan ang ipinagbubuntis ng asawa mo. Ay, totoo pa po ba yung mga napapangamuyan na yan? Abay, oo naman. Huwag mong maliitin ang mga pamahiin ng matatanda. Sila ang mas nakakaalam tungkol sa mga anak ng dilim. O, sabihin na nating mga aswang. Tinatakot yun naman po yung asawa ko. Kaya tuloy ko ano-ano na yung mga naririnig sa gabi, pati hangin, kinatatakutan. Pero hindi basta hangin ang mga naririnig ko kagabi, Dado eh. Ramdam ko, parang may humihinga sa ibabaw ng tiyan ko. Ay, Diyos ko, bata ka. Mukhang napangamuyan ka nga. Kailangan mong mag-ingat at baka mamaya magising na lang kayo na wala nang sanggol sa tiyan mo. Sinubukan kong wag isipin. Sinubukan kong wag paniwalaan ang mga pumapasok sa isip ko. Pero hindi ako mapakali sa nararamdaman kong takot. At hindi ko rin maipaliwanag ang kakaibang paghinga sa ibabaw ng tiyan ko tuwing natutulog ako. Lalo na kapag naiisip ko ang mga sinabi ni Aling Roma tungkol sa mga buntis na inaaswang. Dado, pupunta muna ako ng palengke ha. Naubusan na kasi tayo ng bigas eh. At gusto ko rin kumain ng tuyo. Ibibili na rin kita ng lagunde para sa ubo mo. Gusto mo bang samahan kita? Ay, wag na. Hindi naman ako magtatagal sa palengke. Tsaka magpahinga ka na lang muna para mawala yung ubo mo. Mag-ingat ka, mahal ha. Oo, babalik din ako agad. Ingrid! Bakit mag-isa ka lang namimili? Nasaan ang asawa mo? Ay, hindi ko na po pinasama, Aling Roma eh. Inuubo po kasi si Dado. Tamang-tama. Mag-iikot-ikot ka lang dyan. Maraming may tindang dahon ng lagundi. Mas mabisa yun. O sige ha, mauna na ako sa'yo. Mag-iingat ka. Baka bumaba ang mambabarang sa bundok. Maraming salamat po ah. Ingatin po kayo pa uwi. Hala, umuulan na nga. Ano ba yan? Wala pa naman akong dalang payong. Ay, Diyos ko, ang bilis ng ulan.
Pumasok ako sa ilalim ng isang lumang tolda ng tindera ng halamang gamot. May nakaupong isang matandang babae. Maputi ang buhok. May suot na pulang saya at may hawak na bote ng langis at tuyong dahon. Nagulat ako nang matandaan ko na siya ang matandang nakita ko sa labas ng aming bintana. Pasensya na po kayo at nakisilong ako sa tolda nyo May liwanag sa loob mo, iha. Ngunit may anino ring nakamasil. Po? Buntis ka, hindi ba? May gumagambala sa iyo tuwing gabi. Yung hiningang naririnig mo, hindi basta hangin lamang. Paano niyo po nalaman na buntis ako? At paano niyo rin po nalaman ng tungkol sa hiningang binubulong sa tiyan ko? Hindi na importante kung paano ko nalaman. Kunin mo ito. Gamitin mo yan bago matulog. Langis ng insenso. Ipahig mo sa tiyan mo at ulitin mong dasal na ito. Liwanag sa dilim. Huwag mong hayaang mahulog sa loob ng gabi ang aking laman. Bakit niyo po ba ginagawa to? Dahil minsan, anak, may mga kaluluwang bumabalik sa mundong ito, hindi para manira, kundi para maningil. Ay, maraming salamat po Ako nga po pala si Ingrid. Ay, kanina pa kita hinahanap. At bang pumasok dyan sa kukote mo? At bakit nakikipag-usap ka sa matandang yun, ha? Sino po ba siya? Minsan ko na po kasi siyang nakita sa labas ng bintana ng bahay namin Ano? Minisita ka na ni Manang Isabel sa bahay mo? Ay, Diyos ko, Iha. Ang matandang yun ang sinasabi kong aswang na mambabarang. Po? Sigurado po ba kayo dyan? Kaya pagbuli mong nakita ang matandang babaeng yun, hanggat maaari, layuan mo. Baka napangamuyan ka na at gabi-gabi mo na siyang bisita sa bubungan din nyo. Habang papauwi ako galing palengke, paulit-ulit sa isip ko ang mukha ng matandang babaeng nakausap ko kanina. Hindi ko alam, pero habang kausap ko siya, parang may kakaiba sa kanyang mga mata. Ramdam mo yung titig na parang tumatagos. At tila ba kilala niya ako. Samantala ngayong araw lang naman kami unang nagkita at nagkausap ng harapan. Mabuti na lang at nakauwi ka na. Susunduin na sana kita dahil umuulan. Ay, huwag ka na mag-alala. Nakasabay ko naman si Aling Rome at nakisakay ako sa multicab nila. Nakabili ka ba ng isda? Oo. Nakabili ako. Sariwa pa nga ang ganunggong na to pero Dado, kanina may nakilala akong matandang babae. Matanda? Sino naman yun? Ewan ko. Yung sabi ni Aling Roma, si Manang Isabel daw yun Yung sinasabi nilang matandang nakatira sa gubat. Yung aswang na mambabarang? Oo. At alam mo ba, ang nakakagulat, alam niyang buntis ako. Ha? Hindi pa naman niya halata yung tiyan mo Paano niya nalaman yun? Hindi ko talaga maisip kung paano niya nalaman Tapos, basta, takot na takot si Aling Roma. Sabi niya, baka napangamuyan daw ako. Baka naman katulad lang din ni Aling Roma yun, chismosa lang. Alam mo naman sa palengke, mabilis kumalat ang balita. Huwag mo na lang isipin yun. Magpahinga ka na muna sa kwarto. Ako na lang magluluto ng sinabawang isda. Tatawagin na lang kita kapag luto na. Ay, iniisip ko pa rin talaga yung matanda kanina. Wala naman akong naramdaman na masama sa kanya Nagtataka lang talaga ako sa mga sinabi niya. Hayaan mo. Sa susunod, hindi ka na babalik sa palengke mag-isa. Sasamahan na lang kita. Magpahinga ka na, baka mapano pa si baby. Ay, pasensya ka na baby ha. Nag-iisip pa si nanay ng kung ano-ano
Basta kahit anong mangyari, huwag kang aalis dyan sa tiyan ko ha. Hanggat hindi pa ako manganganak, ha? Nakahiga ako sa kama at ipinikit sandali ang mga mata ko. Nararamdaman ko na kasi ang mga sintomas at epekto ng aking pagbubuntis. Minsan, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko sa mga dapat kong maramdaman. Palagi na rin akong nakakaramdam ng antok kahit kakagising ko lang. Teka, anong ginagawa ko rito? Ingrid, malakas siya. Pero tandaan mo ang liwanag ay laging sinusundan ng dilim. Manang? Paano ka nakapasok dito? Hindi akong pumasok, anak. Ikaw ang dumalaw. Narito ka sa pagitan ng panaginip at katotohanan. At dito, nakikita kong laman ng sinapupunan mo. Ang tiyan ko. Ang sakit. May dalawang kaluluwa sa loob mo. Isa sa liwanag at isa sa dilim. Alamin mo kung sino sa kanilang malakas dahil kapag mali ang pinili mo, pareho kayong mawawala. Ano pong ibig niyo sabihin? Dado! Tulungan mo ako! Pagmulat ko, basang-basa ako ng pawis habang hawak ni Dado ang kamay ko. Panaginip lang pala ang lahat ng yon. Pero tandang-tanda ko ang bawat detalye sa panaginip ko. Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko dahil sa takot. Kita ko ang kaba at pag-aalala sa mukha ni Dado. Ano bang nangyayari sa'yo? May napanaginipan ako, Dado. Nakakatakot. Parang totoo. Ano ba yun, mahal? Parang araw-araw na lang na may kakaiba kang nararamdaman Hindi ko rin alam eh. Simula nang nagbuntis ako, kung ano-ano na yung nararamdaman ko. Huwag ka kasing masyadong maniwala sa mga kababalaghang sinasabi sa'yo ni Aling Roma. Yan tuloy. O siya, kakain na tayo ng tanghalian, lalamig ding sabaw. O ayan ha, huwag ka masyadong magpapagod. Kumain ka ng marami para lumakas rin si baby. Huwag mo nang isipin yung panaginip mo kanina, normal lang siguro yun. Buntis ka eh. Oo nga. Pero mahal, may gusto akong ikwento sa'yo. Ano yun? Kanina sa palengke, di ba? Sinabi ko sa'yo na may nakilala akong matanda. Sabi ni Aling Roma, siya raw yung mambabarang. Siya yung nasa panaginip ko, mahal. Huwag ka masyadong maniwala sa mga chismis ni Aling Roma. Alam mo namang mahilig siya sa kung ano-anong kwento. Hindi ko alam. Pero nung nakita ko naman siya, parang hindi naman siya masamang tao eh. Hinawakan pa nga niya ang tiyan ko. Tapos sabi niya, may gumagambala raw sa akin na espiritu. Mahal, galing tayo sa Maynila. Hindi ka dapat naniniwala sa mga ganyan. Baka gusto ka lang takutin ng matanda para lalo siyang katakutan dito sa baryo. Pero Dado, siya ang nasa panaginip ko kanina. Hindi kaya ano? Hindi kaya nasosobrang ka na naman sa kakabasa ng comics mo? Ayos lang makinig sa kanila, pero wag mong isipin na totoo yung mga chismis nila. Oh, saan ka pupunta? Parang may dumaan kasi sa bintana eh. Mahal naman, tanghaling tapat to, tinatakot mo lang yung sarili mo. Pero hindi ako nagsisinungaling. Narinig mo yun? Pusa lang yun eh. Huwag mong tinatakot ang sarili mo. Oh, ituloy mo nitong kinakain mo. Gusto mo papuntahin ko yung nanay mo dito para naman may kakwentuhan ka? Huwag na mahal. Busy din si nanay sa pag-aasikaso sa mga kapatid ko eh. Alam mo namang nag-aaral pa yung mga bunso ko. Ikaw ang bahala. Basta nandito lang ako. Handa akong makipagkwentuhan sa'yo. Kinagabihan, bago kami matulog ni Dado,
Naalala ko ang sinabi ni Manang Sabel na ipahid ko raw ang langis na ibinigay niya bago ako matulog. Dala ng kaba, kinuha ko ang bote ng langis sa aparador. Amoy insenso at amoy dahon. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko habang pinapahid ko ang langis na yon. Anong ginagawa mo, mahal? Akala ko ba matutulog ka na? Ito yung langis na binigay sa akin ni Manang Sabel sa palengke. Sabi niya, protection daw to laban sa espiritong gumagambala sa akin. Ay, nako. Sige, kung mapapanatag ka dyan. Pero wag mo masyadong paniwalaan yung mga ganyan, ha? Mabisa pa rin ang dasal. Bilisan mo na dyan at matulog na tayo. Magre-report pa ako sa bayan bukas. Liwanag ng gabi. Ilayo ang dilim sa aking sinapupunan. Pangalagaan ng dugong walang muwang. Ang bilis mo talagang makatulog. Ingrid, hindi mo ako mapipigilan. Matagal na kitang hinihintay. Dado, gising! Liwanag ng gabi. Ilayo ang dilim sa aking sinapupunan. Nang gabing yon, gusto kong sumigaw. Pero walang lumalabas na boses. Tanging kabog lang ng dibdib ko ang naririnig ko at ang sunod-sunod na huni ng pusa. Malakas ang hangin, humahampas sa bintana. Pero parang hindi yun naririnig ni Dado. Pati ang pagtawag ko sa pangalan niya, habang ginigising ko siya, wala pa ring sagot. Mahal, ano yun? Anong nangyari? May tao sa labas! May nakatingin sa akin! Wala naman eh. Tsaka sarado yung bintana. Walang kahit sino sa labas. Baka imahinasyon mo lang yan, mahal. Dado, kitang-kita ko! Hindi yun imahinasyon! Wala nga tao. Tapos nakasara yung bintana. Pusa lang yun nasa labas. Baka napagkamalan mo lang tao dahil sa anino. Sino kaya yun? Dito ka lang, ha? Dado, ako to, si Kapitan Enrico. Si Kapitan? Ano kayo sadya niya rito sa ganito oras? Anong nangyari sa inyo dito, ha? Narinig namin ng mga tanod na sumigaw si Ingrid. Pasensya na po kayo, Kapitan. Nanaginip po kasi yung asawa ko kaya biglang napasigaw. Totoo ba yun, Ingrid? Totoo po yun, Kapitan. Pero mahal, gising na gising ako. Kitang-kita ko na may tao sa likod ng bahay natin. Ha? May tao sa likod bahay nyo? Ikutan nyo yung likod ng bahay hanggang sa may bukid. Baka may nagtatago dyan. Tinignan ko naman po agad pero wala naman po akong nakita. Hayaan mo, pinaikot ko na sa kanila. Baka nagtatago lang sa kung saan. Bumalik na ang mga tanod mula sa paghahanap sa may parteng bukid. At wala naman silang nakitang kahit sino o ano sa paligid. Pero hinding-hindi ako pwedeng magkamali. May nakita talaga akong tao sa labas ng bintana namin. Nang masiguro ni Kapitan at ng mga tanod na wala nga kahit sino sa paligid, umalis na rin sila at nagpatuloy na sa kanilang pagruronda. Dado! Andito ako sa likod, mahal. Nagsisibak ng panggatong. Oh, akala ko ba magre-report ka sa trabaho mo sa bayan? Oo, maaga pa naman eh. Kaya naisipan ko munang sibakin lang yung natitirang mga panggatong. Magandang umaga po sa inyo. Napadaan lang kami ng mga kumari ko. Naglakad-lakad kami sa paanan ng bundok. Exercise ba? Ganun po ba? Abay maganda nga po yan, lalo na ganito kaaga. Masarap pagpawisan. Ibang pagpapapawi sana ang gusto ko, kaso byuda na ako. Maiba tayo. Narinig ko sa ilang tanod na may kaguluhan daw dito kagabi. Totoo ba na may nakita kang umaaligid na tao sa bakuran ninyo? Naku, baka pusa lang ang nakita ni Ingrid kagabi, Aling Roma.
Yan lang ang sinasabi ko sa'yo. Ay baka napangamoyan ka na ng matandang mambabarang kahapon doon sa palengke. Ayos lang po ako, Aling Roma. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi naman po lahat ng matanda ay masama. Hindi masamang mag-ingat sa matandang mambabarang na yon. Dapat talaga'y gumawa na ng paraan si Kapitan kung paano mapapaalis si Manang Sabel dito sa baryo natin. Nako, huwag na po natin gawin yan sa matanda. Baka po masyado lang tayo naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga matatanda noon tungkol sa mga ganitong kababalaghan. Abay, wala kaming magagawa, Dado. Kung hindi ka man naniniwala, hindi naman masama ang maniwala, lalo na para sa ikabubuti ng asawa at magiging anak mo. Ano po bang kailangan kong gawin, Aling Roma? Magpausok ka ng kamangyan at insenso tuwing sasapit ang hapon. Sa gabi, huwag mong kalimutang maglagay ng bawang at asin sa may pinto at bintana ninyo. Huwag mo sabihin na gagawin mong lahat yan, mahal. Hayaan mo na, wala namang mawawala kung gagawin ko eh. Huwag mo rin kalilimutan ang baliktad na walis sa likod ng pintuan nyo. Isa rin yan sa pamahiin kapag may buntis sa bahay. Magandang araw sa inyo. Ang aga mo naman nata dito, Roma. Napadaan lang po kami ng mga kumari ko. Naglakad-lakad lang sa may paanan ng bundok. Akala ko kung ano-ano na naman yung tinatanong mo sa kanila eh. Kapitan, nakausap ni Ingrid si Manang Sabel kahapon sa palengke at nakita ko, nahinawakan niya ang tiyan niya. Totoo bang sinasabi ni Roma? Opo, Kapitan. Hindi ko po alam na siya pala ang sinasabi nilang mambabarang. Mukha naman po siyang mabait. Baka nga po nauunahan lang ng takot ang mga tao sa kanya. Basta mag-iingat ka pa rin. Hindi ko pinaghihinala ng matandang yon. Pero para sa kaligtasan mo at ng anak mo, mag-iingat ka. Salamat po sa pag-aalala niyo sa asawa ko, Kapitan. Pero hindi ko po hayang makapanakit ang matandang mambabarang kung sakali. Dumaan pa ang mga araw at gabi. Hindi na ako basta makatulog. Paubos na rin ang ibinigay na langis ni Manang Sabel. At ito lang din ang nakakapagpakalma sa akin tuwing may naririnig akong humihinga sa tiyan ko. Nakahiga na kami ni Dado. Pagod rin ito sa trabaho niya sa bayan. Mahal, tulog na. Huwag ka matakot. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Walang mangyaring masama sa'yo. Oo, mahal. Maya-maya, ipipikit ko na rin ang mga mata ko. Teka, Dado. Naririnig mo yun? Mga pusa lang yun, mahal. Matulog ka na. Makakasama sa baby yung sobrang pagpupuyat. Ingrid! Dado, may naririnig akong tumatawag sa pangalan ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag kang magpapaniwala sa mga kwento ni Aling Roma eh. Ayan tuloy, napaparaning ka na rin. Wala naman eh. Tignan mo, tinatakot mo lang talaga yung sarili mo. May naririnig talaga akong boses ng lalaki at tinatawag niya ako sa labas. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako kung ano eh. Pero alam kong gising na gising ako. Matulog na tayo, mahal. Maga pa akong papasok bukas eh. Siyam na araw ko nang ginagamit ang langis na ibinigay ni Manang Sabel sa akin. At mula noon, kung ano-ano na rin ang nakikita ko. Parang may nagbago rin sa paligid at mas lalong lumamig ang hangin. Lalo na sa loob ng aming silid tuwing hating gabi. Hinayaan ko nang matulog si Dado dahil alam kong pagod siya sa trabaho. Habang ako naman, nakaupo lang nung gabing yun sa kama. Manang Sabel, ano bang klaseng langis to? Nawawala nga ang humihinga sa tiyan ko. Pero nasa bubungan naman lumipat. Dado! Dado, gising! Ano naman ba yun, mahal? Matulog ka na.
Narinig mo yun? Sigurado akong hindi pusa yun. Huwag ka nang lalabas, dito ko na lang. Mag-ingat ka, mahala. Baka kung anong nasa labas eh. Ay, Diyos ko. Alam kong mas makapangyarihan ka sa lahat. Huwag niyo po kaming hayaang mapahamak ng anak ko sa kung anong masamang elemento ang nasa labas. Wala naman ako nakita sa labas eh. Siguro ligaw lang na pusa. Kung pusa yun, bakit may kakaibang amoy sa hangin? Amoy malansa. Nang gabing yon, hindi na ako dinalaw pa ng antok hanggang mag-umaga. Nagdesisyon na lang akong maglaba ng konting damit. Hindi na rin talaga ako dinalaw ng antok na umagang yon. Kaya inabala ko na lang ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Magandang umaga, Iha. Aba, ang aga mo namang maglabada. Ay, magandang umaga rin po, Aling Roma. At sa inyo rin pong lahat. Mukhang nagpapasexy po kayo ah. Panay ang walking ninyo eh. Alam mo ba na may kwento kaninang umagang anak ni Mang Kanor? Ah, ano pong kwento? Sabi ni Boyet, yung anak ni Mang Kanor, may nakita raw siyang nilalang kagabi. Nakatambay raw sa may bubungan ninyo. Malaki at may pakpak. Tapos bigla na lang nawala. Baka po, ibon lang. Pero aminin mo, may kakaiba dito sa inyo kagabi, ano? Baka yun na nga ang narinig kong mga kaluskos. Ay, tapos, nung buksan ko bintana, may malansang amoy na sumasama sa hangin. Naamoy niyo rin po? Oo, at sabi ko nga sa kanila, baka inaaswang ka na ni Manang Sabel. Pero hindi ko naman po nararamdaman sa kanya na masama po siyang tao. Sa katunayan nga po niyan, binigyan pa po niya ako ng langis. No! Ay naku, Iha! Bakit mo tinanggap? Ang sabi nila, lahat ng binibigyan ni Manang Sabel ng langis ay inaaswang pagkatapos. Aling Roman naman, wag na po kayong ganyan. Baka po nagkakamali lang talaga kayo sa pagkakilala sa matanda. Aling Roma naman, tama na po yung mga kwento niyong kababalagan sa asawa ko. Wala pong aswang dito. Pasensya na kayo mag-asawa. Talagang nag-aalala lang ako sa asawa mo. Tahimik na buhay po ang gusto namin dito sa baryo. Ayaw po namin ng kung ano-anong kababalaghan na nagmula pa sa mga matatanda noon. Paalaala lang ito sa inyong mag-asawa. Hindi kami gumagawa ng kwento lang. Ay, tara na nga. Hayaan na lang natin sila. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, mahal? Huwag ka na makikinig sa kanila para hindi ka naaapektuhan. Kung lumipat na lang kaya tayo ng ibang lugar. Hindi tayo aalis dito. Kaya tigilan mo na yung kababalaghan na yan, mahal. Huwag mong hayaan maapektuhan ng baby natin sa tiyan mo. Pero totoo ang sinasabi ni Aling Roma. Yung nangyayari kagabi sa bubungan natin, hindi lang ako ang nakaramdam. Kundi may nakakita kung ano ang nilalang na nasa bubungan natin. Ewan ko sa'yo, mahal. Sige na, mag-aasikaso na ako para sa trabaho. At alisin mo na rin sa isip mo yung paglipat-lipat na yan. Nagulat ako nang makita kong galit ang mukha ni Dado. Alam kong naiinis ito dahil sa mga kapitbahay naming tsismosa. Pero hindi ko naman sila masasabing sinungaling. Dahil ang sinasabing nila lang na nakita ng isang binata, siya rin namang naririnig ko sa aming bubungan. Nagpaalam na si Dado para pumasok sa planta sa bayan. Mahal, baka gabihin ako ng konti mamaya. May overtime kami sa planta. Ay, sige, mag-iingat ka. Basta, huwag kang magmadali pag uwi ah. Ayos lang naman ako dito. Isara mo ng maayos ang pinto kapag madilim na. Ibibilin rin kita sa mga tanod na pakaramdaman ka rito. Huwag na, mahal. Baka sabihin nila ginagawa ko silang bodyguard.
Basta ang billing ko, tigilan mo na yung pakikipagkwentuhan sa grupo ni Aling Roma, ha? Oo, mahal. Sige na at baka malate ka pa eh. Mag-iingat ka ah. Ay, mukhang matagal-tagal pa tayong makakalakwatsa, anak ah. Medyo hindi laging maganda ang pakiramdam ni nanay eh. Basta, relax ka lang sa tiyan ni nanay ha? Maglalaba lang ako ng damit namin ng tatay mo. Ilang minuto lang mula nang makaalis si Dado sa bahay, ay nakarinig ako ng mga katok sa aming pintuan. Mabagal, pero mabigat. Dahan-dahan akong tumayo. Maingat na naglakad sa sahig para tingnan muna kung sino ang tao sa labas ng bahay. Pero natigilan ako at nakaramdam ng kaba kung sino ang kumakatok. Si Manang Sabel? Ano naman kayang ginagawa niya rito? Alam kong nariyan ka, Iha. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Manang, ano pong ginagawa niyo rito? Maaari mo ba akong papasukin? Baka kasi makita ko ng mga tao at kung ano-ano na namang panguhusga ang marinig ko. Sige po, pasok po kayo, Manang. Tahimik dito sa inyo, ano? Opo, si Dado po kasi nasa trabaho na. Teka lang po, ikukuha ko po muna kayo ng maiinom. Hindi na. Hindi naman ako magtatagal pa dito. May gusto lamang akong sabihin sa iyo. Ako rin po eh, may gusto rin po akong itanong sa inyo. Hindi mo pa na itatanong narinig na kita sa isip mo. Mambabarang po talaga kayo? Oo, pero hindi ako gumagawa ng kahit anong barang sa mga tao. Tinalikuran ko na ang gawain yan simula nang may mangyari sa pamilya ko. Sabi po kasi ng mga tao aswang na mambabarang daw po kayo. Wala naman akong magagawa kung yan ang tingin nila sa akin, Iha. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa kanilang lahat. Ilang gabi na ba kayong ginagambala ng ingay sa bubungan? Paano niyo po nalaman yun, Manang? Hindi lang ako basta mambabarang, Iha. Galing din ang ama ko sa angkan ng mga albularyo. Ramdam kong presensya ng nilalang na bumibisita sa iyo. Naku, kung ganun po, ano pong nilalang ang gumagambala sa akin? Awok. Awok po? Anong klaseng nilalang po yun? Sila ay uri rin ng tiktik pero mas hindi sila kilala. At kumakain sila ng sanggol sa sinapupunan ng mga kagaya mong buntis. Pero bakit po ako? Wala naman po akong ginagawang masama Hindi mo kailangang gumawa ng masama, Iha, para mapansin ka ng mga awok. Naamoy nila ang batang nasa sinapupunan mo. Makinig ka, Iha. Kapag narinig mo ulit ang awok sa bubungan, huwag na huwag kang magbubukas ng pinto o bintana. Natatakot po ako, Manang Sabel. Tulungan niyo po ako na mawala ang awok na yun sa bahay ko. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya, Iha. Basta ang bilin ko, huwag mong kalilimutan. Hindi na nagtagal pa si Manang Sabel sa bahay nung araw na yon. Natatakot man ako sa kanya, hindi ko na napigilan pang humingi ng tulong. Alam ko at nararamdaman ko rin naman na hindi masamang tao ang matanda, kahit pa mambabarang siya. Sumapit ang gabi at hindi pa umuuwi si Dado. Iha, gabi na. Mukhang uulan pa. Ay nasa labas ka pa. Hinihintay ko po si Dado, Kapitan. Nagbilin nga pala siya kanina na matatagalan daw siyang umuwi. Kaya tignan-tignan ka namin ha. Mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Mukhang uulan na. Narito lang naman kami at nag-iikot.
Ingrid, ilabas mo nga ang tapang mo. Sa Maynila, wala kang takot kahit saan eh. Bakit ngayon naduduwag ka? Ay, mag-aalas 9 na. Pero wala pa rin si Dado. Naabutan na rin siguro siya ng ulan. Nandiyan na naman yung kakaibang amoy na yun ha. Kailangan kong i-double check ang bintana. Dado, ikaw ba yan? Walang sumasagot, pero patuloy pa rin ang kaluskos. Sa pagkakataong yon, nasa kisame na ng aming bahay. Dahan-dahan akong tumingala. May 2 matang mapula, nagliliwanag sa dilim. Isang mahabang dila ang unti-unting bumababa mula sa itaas. Parang ahas kung gumalaw ang dila na yon. Matagal na kitang hinihintay. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ang bata, ang dugo mo, nakakatakam. Maawa ka. Wag ang anak ko. Sabil, hindi mo ko mapipigilan. Ang langis. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at ang sanggol na yan. Diyos ko, totoo nga ang sinabi ni Manang Sabel tungkol sa mga awok. Ingrid, ano to? Bakit bukas ang pinto? Ingrid, ano nangyari, ha? Dado, nandito siya. Yung awok. Nakita ko siya mismo. Pumasok sa loob ng bahay. At muntik na niya nang kunin ang anak natin. Ingrid, tigilan mo na nga yung mga kwentong ganyan. Walang aswang. Dado, pakinggan mo ko. Umalis na lang tayo dito. Bago pa tuluyang mapahamak ang anak natin. Hindi tayo aalis dito. Walang masamang espiritu o awak-awak na sinasabi mo. Ang problema sa'yo, naniniwala ka sa mga kwento ni Aling Roma. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nakikita eh. Pero ako, kitang-kita ko. At yan din ang sinabi sa akin ni Manang Sabel. Mabuti na lang, nagamit ko ang langis na ibinigay niya. Kaya umalis ang aswang na awak na yon. Sige na, magpahinga ka na. Magpapahinga na rin ako. Bukas pag-uusapan natin to. Pumasok si Dado sa silid, habang ako naman ay umiiyak. Hindi ko matanggap na hindi ako pinaniniwalaan ng asawa ko. Pinunasan ko ang sahig na may langis, at mula noon, hindi na ako muling dinalaw ng antok. Pinagmamasdan ko lang ang buong bahay. Nakikiramdam kung sakaling bumalik ang aswang na awok. Hindi ka na nga natulog kagabi, ang aga-aga mo pa rin nagising. Galit ka ba sa akin kasi hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo kagabi? Mahal, wala kang dapat katakutan. Siguro sa sobrang kaba mo kagabi, akala mo may kung anong halimaw na nakapasok sa bahay natin. Pero Dado, nakita ko talaga. Hindi yun imahinasyon o kung ano man. Pumasok ang aswang na yun sa bahay at muntik niya nang makuha ang baby ko. Alam kong takot ka sa mga ganun, mahal. Alam kong nag-aalala ka sa baby natin. Pero ayoko mabuhay sa takot, lalo na sa mga chismis lang. Paano kung hindi lang to chismis, Dado? Hindi sumagot si Dado sa tanong ko. Alam kong pinaninindigan niya na hindi totoo ang nakita ko. Pinagmasdan ko lang siya sa mga oras na yon. At hindi ko na alam kung paano ko mapapaniwala sa kanya. Naisip ko, kailangan ko nang magdesisyon mag-isa bago pa mahuli ang lahat. Sino naman kaya yun ang aga-aga pa?
Sino po kayo? Sino pong kailangan nyo? Magandang umaga sa inyo. Napadaan lang ako. Gusto ko sanang kumustahin si Ingrid. Ang asawa ko? Sino po ba talaga kayo? Manang Sabel, ano pong ginagawa ninyo rito? Ikaw pala si Manang Sabel? Yung kinatatakutan dito sa baryo? Kapag mabigat ang hangin sa umaga, alam kong may kakaibang kumalao kagabi. Kaya ako naparito. Ano pong ibig niyong sabihin? Iha, may naramdaman ako kagabi. Malakas ang presensya ng awok sa paligid ninyo. Hindi lang siya dumaan, kundi puntirya kanya. Puntik niya na pong kunin ang baby ko kagabi, Manang Sabel. Mabuti na lang po at nasabuyan ko siya ng langis na ibinigay niyo kahapon. Ang mga awok ay hayok sa buhay na laman. Kung buntis ang biktima, ang sanggol ang hinahanap nila. Ipananakot sa asawa ko, Manang Sabel. Hindi kami naniniwala sa mga ganyang bagay. Hindi ko kailangang maniwala ka, iho. Tandaan mo, hindi lang mata ang nakakakita ng panganib. May mga kaluluwa ring nakakaramdam nito. Manang, ano pong dapat kong gawin? Kailangan ng ritual, iha. Paliliguan kita ng langis na ito tuwing gabi hanggang 7 buwan mo. At huwag kang mag-iisa tuwing dapit hapon. Kapag naramdaman mong malamig na hangin na parang hininga sa batok mo, isara mo agad ang bintana at pinto. Habang nagsasalita si Manang Sabel, pakiramdam ko parang may humihigop sa hangin sa loob ng bahay. Unti-unti ring lumalapit sa amin ang dilim. At alam kong hindi pa tapos ang lahat. Nanginginig ang katawan ko habang mahigpit kong hinahawakan ang aking tiyan. Samantalang si Dado naman ay tahimik lang at hindi na muling nagsalita. Mauudan na ako sa inyo, iha. Ang mga bilin ko, wag na wag mong kakalimutan. Anong ginagawa mo kay Ingrid, ha? Ingrid, bakit na itong mambabarang na yan? Huwag kayong mag-alala. Tinutulungan ko lang si Ingrid. Sige, aalis na ako. Nahihipang ka na ba talaga, ha, Ingrid? Hindi mo ba naiintindihan na mambabarang si Manang Sabel? Tapos pinapatuloy mo pa rito sa bahay mo? Ano nangyayari dito? Bakit kayo nagkakagulo? Ano pa nga ba, Kapitan? Dahil na naman sa matandang mambabarang. At ano na naman ang tungkol sa kanya? Ano pa nga ba, Kapitan? Pumunta lang sa bahay nila si Manang Sabel at hindi ko alam bakit tinanggap nilang matandang yon. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman pong ginawang masama sa akin si Manang Sabel. Teka, kagabi ba walang masamang nangyari sa'yo dito? Nakakita na naman ng mga kabaryo natin ng isang malaking ibon galing sa bubungan ninyo. Aswang na awok po yun. At kung hindi dahil sa langis na ibinigay ni Manang Sabel, nakuha na sana ng aswang na yun ang anak ko. Iyan na nga ba yung sinasabi ko sa asawa ko, baka kung ano lang yung nakita niya kagabi dahil sa takot. Sigurado akong si Manang Sabel ang aswang na yon. Kaya siya narito para hindi mo siya panghinalaan. Ayoko man maniwala sa mga aswang na yan, pero paano kung tama ang sinasabi ni Roma? Huwag niyo na pong takutin ang asawa ko. Walang aswang at kung ano man ang gumagala sa bubungan namin. Hayaan niyo, gagawa ko ng pain para malaman natin kung totoo ngang si Manang Sabel ang aswang na yon. Umalis na lang tayo rito. Ayoko mapahamak ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Papatunayan ko sa'yo na walang aswang. Imahinasyon lang yan. Iwasan mo na yung Manang Sabel na yan, tinatakot ka lang niya. Doble namin ng pagronda para bantayan ang bubungan nyo at mahuli ang aswang na yan. Ang tigas naman ng ulo mo. Pinatuloy mo pang matandang Diyos sa bahay mo. Kahit lumipat ka pa ng malayo, napangamuyan ka na niya at hindi ka na niya lulubayan para makuha yung anak mo. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng pagdududa at matinding takot kay Manang Sabel.
sa mga sinabi ni Aling Roma. Pero totoo naman ang sinasabi ko sa kanila. Nakita ko ng harapan ng aswang. Ang mas masakit pa, pati asawa ko, nagdududa na rin kung nagsasabi ba ako ng totoo o imahinasyon ko lang ang lahat ng sinasabi ko. Magdadapit hapon na at malamig na ang simoy ng hangin. Hindi ka ba papagalitan ng boss mo kung hindi ka papasok ngayon? Tumawag na ako sa planta kanina. Pumagid naman sila, naiintindihan nila yung sitwasyon ko. Ang aga pa para sarahan ng bintana, mahal. Narinig mo naman ang sinabi ni Manang Manang Sabel na naman. Huwag mo na isipin yung mga kung ano-anong sinasabi niya. Nandito na ako, huwag ka na matakot. Makakasama sa'yo at sa baby natin. Hindi pa rin kasi maalis sa isip ko ang itsura ng aswang na nakapasok dito kagabi. Ngayon nandito na ako, kung ano man yung pumasok sa bahay natin, hindi na makakalabas pa ng bahay. Ibig sabihin, naniniwala ka na sa sinasabi ko? Hindi ako maniniwala hanggat hindi mismo ako ang nakakakita. Kaya subukan lang niya na pumasok rito. Sisig na siyang lalabas dito. Ay, puro ka talaga kalokohan. Hindi ko alam kapag nakita mo na ang aswang na yun. Baka magawa mo pa siyang sisig eh. Ay, kahit papano, nawala ang takot ko dahil sa mga kalokohan mo. Huwag ka kasi nagpapaniwala masyado sa kanila. Para hindi ka natatakot. Tsaka ano ka ba, galing tayo sa Maynila tapos naniniwala ka pa sa mga aswang na yan. Oo na, hindi na ako natatakot kasi nandyan ka na. Matatakot na yun, baka maging sisig nga. Mabuti pa, ipagluluto na lang kita ng gusto mo. Ano bang gusto mong hapunan? Parang gusto ko ng ginisang sardinas na may talbos ng kamote. Masusunod, kamahalan. May higa muna ako mahal. Medyo sumasakit na kasi ang balakang ko eh. Sige, tatawagin na lang kita kapag luto na. Sana, natakot ka na sa langis na isinabi ko sa'yo kagabi. Huwag ka na sanang bumalik pa. Sa sandaling yun, nahiga ako at hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang maramdaman kong parang may humihima sa tiyan ko. At pagmulat ko, buong tamis na nakangiti si Dado sa akin habang hinahalik-halikan ang tiyan ko. Ang sarap ng amoy na anak mo, Ingrid. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't mo ko tinulak? Nagulat lang ako, mahal. Sorry. Okay ka lang ba talaga, mahal? Gusto mo, dala na lang kita ng pagkain dito? Dinner in bed? Ikaw bahala, mahal. Ano ba yun? Panaginip ba yun o totoo? Hindi si Dado ang boses na yun kanina. Dinner in bed. Pakabusog kayo ni baby, ha? Salamat, mahal Alam kong magiging the best na tatay ka sa magiging baby natin. Kaya huwag kang makulit din sa tami ng nanay, ha? See you soon, Junior. Aba, mukhang may gender na ang baby ng tatay Basta, kahit anong gender ng baby natin, ako na yung magiging isa sa pinakamasayang tatay sa buong universe. Ramdam na ramdam ko ang saya ni Dado. Ang kasabikan niyang makita na ang aming baby. Nang matapos kami ng hapunan, hinayaan lang niya akong magpahinga at siya na ang gumawa ng lahat ng gawain sa kusina. Habang nakahiga ako, naririnig ko pa mula sa labas si Kapitan Enrico kasama ang mga tanod ng baryo. Nag-iikot at nagbabantay sa dilim ng gabi. Basta kung may kakaibang mangyari dito mamaya, kalampagin mo lang ang kahit anong gamit sa kusina mo, darating kami agad. Opo, Kapitan. Maraming salamat po. Babantayan ko po ng mabuti ang mag-ina ko kung sakaling totoo nga yung aswang na yan. Hindi naman masamang maniwala, Dado. Hangad lang namin ang kaligtasan ng mag-ina mo.
Mahirap na. Unang sanggol niyo pa namang mag-asawa. Maraming salamat po sa pag-aalala, Kapitan. Sige na, mag-iikot-ikot muna kami. Tandaan mo yung billing ko, ha? Sige po, Kapitan. Mag-ingat po kayo. Ay, nakakahiya naman kila Kapitan kung babantayan pa nila tayo. Hayaan mo na. At least kung totoo nga yung chismis ni Aling Roma, madami-dami kaming gagawa ng sisig sa aswang na yun. Ay, ikaw talaga puro kakalokohan eh. Ay, nako, sige na. Tutulog na tayo. Bukas maaga ka pa sa trabaho eh. Sa tingin mo, mahal, huminto kaya muna ako sa trabaho para mabantayan ko kayo. May naipon pa naman ako sa savings ko eh. Mahal naman eh. Ayos lang naman ako dito sa bahay. Huwag mo na akong masyadong isipin. Tsaka maliwanag naman ang umaga. Tapos andyan pa sila Kapitan at Aling Roma. Sige na, magpahinga ka na. Dito lang ako sa tabi mo, hihintayin kitang makatulog bago ako matulog. Tahimik na ang paligid. Tanging tunog ng orasan at huni ng kuliglig ang maririnig sa labas. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Nilingon ko si Dado. Nakaubob siya sa gilid ng kama. Mahigpit na hawak-hawak ang kanyang gulok. Handang lumaban kung kinakailangan. Ako naman, tahimik lang na nakikiramdam sa paligid. Dado, gising! Bakit, mahal? May kailangan ka ba? Shh! Tumahimik ka lang. Diyos ko, Dado! Mukhang siya na naman ang nasa taas eh. Huwag kang aalis dito, lalabas ako. Dado! Nandiyan na siya! Halimaw ka! Huwag kang lalapit sa asawa ko! Ang bata, akin yan! Huwag ang anak ko! Sinugod ni Dado ang awok. Hinampas niya ito ng gulok. Pero mabilis itong umiwas. Tumama ang gulok sa dingding at nabiyak ang kalahating bahagi nito. Nanginginig ako sa takot, sa itsura ng nilalang na yon, sa kaligtasan ni Dado, at higit sa lahat, sa anak naming pinoprotektahan ko sa sinapupunan. Lumayas ka dito! Hindi mo ako basta-basta mapapalis. Hangal na lalaki. Akin ang sanggol na yan. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo masaktan ang mag-ina ko. Hangal ka! Dado! Isaboy mo sa gulok mo! Ang langis na to, dali! Walang giya ka talaga, Sabel. Pinapakailangan mo ang mga plano ko. Ngayon, katapasan mo na! Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko ang sanggol na yan. Bumalik kang halimaw ka! Dado, nakita mo, totoo siya. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Shh! Tahimik na, mahal. Oo, naniniwala na ako sa'yo. Sorry kung hindi ako nagtiwala agad. Aswang! May aswang! Dato, ako to, si Kapitan Enrico. Ayos lang ba kayo dyan? Kamusta ang asawa mo? Yan na nga ang sinasabi ko. Ay talagang dapat palayasin na yung mambabarang na yan. Sigurado akong siya ang aswang. Wala pa po tayong matibay na ebidensya na si Manang Sabel ang aswang na yun. Kaya hindi natin siya basta-basta masisisi. Tama si Dato Roma. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo, ha? O ayan na! Siya lang ang galing dito sa bahay ninyo at ngayong gabi, inaswang ang asawa mo. Kung si Manang Sabel po ang aswang na yon, bakit niya ako binigyan ng langis na nakakapaso sa balat ng aswang na yon? Malamang, pinapaniwala ka lang nun para hindi mo siya pag-isipan ng masama. Maghihintay pa ba tayo na mawala ang sanggol ni Ingrid bago natin palayasin ang matandang yon, ha, Kapitan? Mag-uumaga na nang umalis sila sa bahay. Hindi nila kami iniwang mag-asawa hanggat hindi sila nakasisigurong ligtas kami.
Sa sandaling yun, napatunayan ko kay Dado at sa lahat na totoo ang sinasabi kong aswang na awok sa kanila. Pero kahit na ganon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga paratang ni Aling Roma kay Manang Sabel. Alam kong mabuti ang matanda. Pero sa isang sulok ng isipan ko, nananatili pa rin ang takot, ang posibilidad na baka nga siya ang aswang na awok. Oh, mahal. Ang aga mo naman ata dyan. Inaayos ko lang itong nasira ng aswang kagabi. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Sikat na rin naman ng araw eh. At kailangan ko ito para sa baby natin. Teka. Anong oras na pala? Hindi ka pa ba late sa trabaho mo? Huwag ka mag-alala. Habang buntis ka, nasa tabi mo lang ako palagi. Anong ibig mong sabihin? Nagpaalam na ako sa planta. Hindi mo na kita iiwan hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Mahirap na, baka bumalik pa yung pangit na aswang na yun. Ay, matagal mong hinintay ang trabahong yun. Tapos iiwan mo lang agad-agad? Mas importante ka at ang baby natin. Makakabalik pa naman ako sa planta kapag okay na ang lahat. Teka, ano kayong meron sa barangay hall? Bakit parang ang dami ng tao? Teka, pupuntahan ko. Sasama ako, mahal. Sinasabi ko na sa'yo doon pa, Kapitan, na salot sa baryo natin ang Manang Sabel na yan. Pero palagi mo lang ipinagtatanggol. Roma, mga kabaryo, huwag naman tayong padalos-dalos. Kailangan muna nating malaman ng totoo bago tayo gumawa ng aksyon. Mukhang si Manang Sabel ang pinag-uusapan nila. Ikaw, mahal. Naniniwala ka ba na si Manang Sabel ang aswang na yun kagabi? Ano pa bang patotohanan, Kapitan? Narito si Ingrid at Dado. Kitang-kita nilang itsura ng aswang na pumasok sa bahay nila. At sigurado ako na si Manang Sabel yon. Pasensya na po kayo Hindi ko po gustong magdulot ng gulo sa baryo. Pero, totoo po ang aswang na awok. Pero hindi po ako sigurado na si Manang Sabel nga ang aswang na yon. Paano kung hindi nga siya at may ibang aswang na gumagala sa baryo natin? Ba't pinagtatanggol mo pa ang aswang na yon? Ikaw nang muntik ang mawala ng anak, pero pinagtatanggol mo pa siya. Tama na. Kung totoo mang si Manang Sabel ang aswang, haharapin natin siya ng maayos. Hindi natin kailangan manakit. Natatakot ako sa mga oras na yon para sa kaligtasan ni Manang Sabel laban sa galit ng mga taga-baryo. Pilit naman akong pinapakalma ni Dado sa kaba na nararamdaman ko. Kitang-kita kasi ang puot sa kanilang mga mukha. At anumang oras ay maaaring gusto na nilang sugurin ng gubat para palayasin ang matanda. Sumapit ang gabi sa baryo. Mukhang handa na ang mga taga-baryo na punta ng bahay ni Manang Sabel. Dado, gusto kong sumama sa kanila. Gusto kong patunayan na walang kasalanan si Manang Sabel sa pagsugod ng aswang sa bahay natin. Delikado para sa'yo kung lalabas ka ng gabi, mahal. Mahal, hindi kakayanin ng konsensya ko kung sakaling may masama silang gawin kay Manang Sabel. Ingrid, hintayin mo ako! Ngayong gabi ay palalayasin na natin si Manang Sabel sa baryo na ito. Sigurado ka bang kaya mo maglakad ng malayo? Kakayanin ko para mapatunayan sa kanila na hindi masama si Aling Sabel. Pakiusap lang sa inyong lahat. Huwag tayong gagamit ng kahit anong dahas. Hayaan niyong kausapin ko si Manang Sabel ng mahinahon. Pero kung gagamit siya ng kasamaan ay hindi kami magdadalawang isip na sunugin siya. Tara na, lumakad na tayo. Mag-ingat kayong lahat. Bakit pa kayo sumamang dalawa? Hindi ba delikado para sa'yo, Iha? Ayos lang po ako, Kapitan. Huwag niyo na po akong alalahanin. Basta huwag kayong gagawa ng gulo agad-agad. Kausapin muna natin siya ng maayos. Kumapit ka lang sa akin, mahal. Nararamdaman mo ba yun, Dado? Parang kakaiba ang simoy ng hangin. Tsaka, may
May masamang amoy na malansa. Nasa gubat tayo kaya ganito yung lamig ng hangin. At sa amoy malansa, baka mga patay na hayop sa paligid. Nandito na tayo. Ako nang kakatok sa pinto, kumalma lang kayo. Manang Sabel, ako po ito, si Kapitan Enrico. Magandang gabi po, Manang. Anong ibig sabihin nito, Kapitan Enrico? Bakit narito kayo? Gusto lang po naming humingi ng paliwanag sa iyo tungkol sa nangyayaring kababalagan sa baryo, lalo na sa bahay ng mag-asawang Dado at Ingrid. Wala akong ginagawang masama. Bagkus ay tinutulungan ko pa nga siya sa masamang nilalang na gumagambala sa bahay nila. Nagawang masama? Bakit simula nang magbuntis at lumapit ka sa mag-asawang yan, nagsimula ng mga kababalaghan? Manang Sabel, sabihin niyo po sa kanila na hindi kayo ang halimaw, di ba? Hindi kayo ang sumalakay sa bahay namin kagabi. Sinalakay ka ng awok kagabi. Opo, mabuti na lang at nandun po si Dado, kaya wala pong nagawa ang awok dahil sa langis na binigay niyo po sa akin. Hindi ako ang dapat ninyong katakutan. Narito siya. Naaamoy ka niya, Ingrid. Ingrid, halika dito sa tabi ko. Sinasabi ko na nga ba't alaga mong aswang na yon at gusto mo kaming ipalapa ngayong lahat? Tumigil ka na nga sa kakasalita mo dyan, Roma. Hindi mo ba nakita na walang alam si Manang Sabel sa aswang na yun? Dado! Sa itaas! Siya yung pumasok sa bahay natin! Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Magtago na kayong lahat. Ako haharap sa kanya. Ayan na! Iyon ang lang sinasabi ko nilalang ng kadiliman! Habang nagsisigawan at nagtatahak palabas ng gubat ang mga tao, lumapit si Manang Sabel sa akin at iniabot ang isang bagay na parang lubid pero gawa sa buhok. Alerto si Dado, hawak ang kanyang gulo. Handa sakaling sumalakay ang awok. Takot na takot si Aling Roma at hindi makagalaw si Kapitan Enrico habang nakatitig sa awok na nasa itaas ng puno. Ikaw ang gusto niya. Kailangan mong itali ito. Diyan, sa tiyan mo, bago siya makalapit. Hindi mo maililigtas ang babaeng yan, Sabel. Dahil matagal ko ng pag-aari ang sanggol na yan. Kahit kailan, hindi mo pagmamayari ang anak ko. Manang Sabel! Tulungan niyo po ako! Ang tiyan ko! Mahal, ayos ka lang? Yan ang ang sinasabi ko. Dahil sa kadidikit mo sa Manang Sabel na yan, napapahamak ka! Tigilan mo na ngayong kakasisi mo, Roma. Kita mo naman na hindi sila magkakampi ng aswang. Masakit! Manang! Hindi mo ko mapipigilan, Sabel. Hindi. Hindi maaari. Hindi mo maililigtas ang sanggol. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang gumising sa akin, Sabel. Hindi ka totoo. Matagal na kitang nilisan. Totoo ako, Sabel. Ako ang tinatagong dilim sa loob mo. Noong itinakwil mo ang galit, ako ang isinilang bilang awok. Ibig sabihin, si Manang Sabel at ang awok ay isa? Hindi nga ako nagkamali. Masama ang matandang yan. Pero sinabi ng aswang na siya ang kadiliman ni Manang Sabel. Ibig sabihin, hindi siya masama. Nasa bingit na tayo ng kamatayan, ipinagtatanggol mo ba talaga ang matanda na yan? Kaya pala ang lahat ng tinutulungan ko ang punterya mo. Dahil hindi mo ako pinatawad, Ador. Hindi mo rin ako nilisan. Ngayon mo ba naalala? Ako ang galit na iniwan mo noon sa kadiliman. At ang awok ay ako, at ako ay ikaw, Sabel. Kung ganon, ako rin ang kailangan tumapos sa iyo. Parehas tayong magbabayad. Hindi ka magtatagumpay hanggat may buhay ang sanggol. Babalik ako.
Agad na tinulungan ni Dado at Kapitan si Manang Sabel at ipinapasok sa loob ng kanyang bahay. Habang ang awok ay biglang naglaho. Malinaw sa akin na babalik muli ang aswang para siguraduhin ang pagkuha sa sanggol sa sinapupunan ko. Nasaan na si Ador? Kailangan ko siyang pigilan. Mana, kailangan mo pong magpalakas. Ikaw na lang po ang pag-asa ko para mailigtas ang awok sa anak ko. Ano pong kailangan natin gawin, Manang Sabel? Handa akong tumulong para sa kaligtasan ng mag-ina ko. Ang ritual ng pagkalas sa liwanag at dilim. Yun na lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang mag-ina mo. Manang Sabel, sigurado ka po ba sa gagawin mo? Baka mapahamak ka. Kung hindi ko ito gagawin, hindi titigil ang awak. Wala nang ibang makaliligtas kay Ingrid at sa kanyang sanggol, kundi ang ritual na ito. Hindi ba't kambal ang kaluluwa mo ang awak na yon? Tama ka, ngunit wala ng oras. Kailangan ko na itong simulan. Mag-uumaga na, kaya bumalik na kami sa baryo kasama si Manang Sabel. Kailangan naming magplano kung paano namin siya matutulungang wakasan ng awok na si Ador. Humingi ng tulong si Kapitan sa mga taga-baryo at handa naman ang lahat na tumulong, habang si Manang Sabel naman ay inihahanda ang kanyang sarili para sa gagawing ritual mamayang gabi. Uminom na po muna kayo ng mainit na tsaa, Manang. Maraming salamat. Mamayang gabi ay tuluyan ka ng lilisanin ng awok na gumagambala sa iyo. Ang hindi ko lang po maintindihan ay kung bakit nangyari sa inyong dalawa ni Ador yun. Noong bata pa kami, pareho kaming may taglay na kaloob ng aming inang mambabarang. Ang kakayahang magpagaling at mag-utos sa mga insekto para parusahan ng may matinding kasamaan sa amin o sa ibang tao. Tapos ano pong nangyari? Sinalakay kami ng mga aswang at iniligtas ako ng buong baryo namin. Pero si Ador, mas piniling maging ganid sa kapangyarihan, kaya nakipagkasundo siya sa kasamaan. At ano pong ginawa niyo? Sinubukan kong iligtas siya, kaya gumawa ako ng ritual para sumanib ang kaluluwa niya sa akin. Pero hindi ko kinayang kasamaan niya, kaya muli kong hiniling sa ilalim ng buwan. Dati ang kaluluwa namin sa isang parte ay akin. Ang naging mabuti, pero ang kaluluwa ni Ador ay sumama sa kadiliman at naging isang aswang na awok. Kaya po pala, alam mo kung kailan siya lumalapit sa akin dahil iisa lang ang kaluluwa ninyo. At ang sanggol mo, ang daan niya para muling isilang at mabuong muli siya sa mundo. Kung ganun po, paano po natin siya mapipigilan? May paraan, pero kapalit nito ang natitira kong kabutihan. Ito na lamang ang tanging daan. Kung ito lang po ang paraan, ipaglalaban ko po ang anak ko. Pero ayoko pong mawala kayo. Ganito talaga ang buhay ng mambabarang na piniling maging mabuti, iha. Laging may kapayaran. Ipahid mong langis na ito sa tiyan mo habang dinadasal ang itinuro ko sa'yo. Huwag kang matakot sa kanya dahil tatapusin ko na siya kaagad. Nang gabing yon, halong takot at lungkot ang nararamdaman ko. Pero isa lang ang sigurado, hindi magwawagyang kasamaan sa kabutihan. Handa kaming tulungan si Manang Sabel sa kanyang kabutihan. Kahit pa pinagbibintangan siyang masama at salot sa baryo. Madilim na at nasa gitna na kaming lahat ng plaza. Hinihintay ang pagbabalik ng aswang na awok. Mag-ingat kayo, nandyan ang aswang. Sabel, hindi mo na may tatago ang totoo.
ako ang kapangyarihang itinakwil mo. Ngayon, panahon na para pag-isahin natin muli ang ating kaluluwa. Hindi kita itinakwil, Ador. Pinili ko maging mabuti para sa lahat. Pero kung gusto mong labanan ng liwanag, handa akong wakasan ang dilim. Hindi mo ko mapipigilan. Kapag na kaluluwa tayong dalawa kaya ikaw ay ako. Mga kabaryo, iangat ang mga sulo. Huwag niyong hayaang makalapit ang awak kay Ingrid at Manang Isabel. Manang Isabel, anong kailangan namin gawin? Bantayan ninyo si Ingrid at akong bahala sa kanya, Dado. Iisa kami, kaya alam ko ang galaw niya. Manang Isabel, delikado po ang tama ninyo sa braso. Huwag kang mag-alala. Ang mambabarang na katulad ko ay hindi natatakot sa kamatayan. Akong harapin to, Ador. Huwag mo nang idamay ang baryo at ang sanggol. Tigilan mo na ang kasamaan. Kahit balibalik ta rin ang mundo, isa ka mambabarang na may tugong kadiliman. Pero itinigil ko ng kasamaan, kaya hindi ka madadalo. Ang langis ng liwanag, ilayo mo yan sa akin. Muling umatake si Ador. Ang ilan sa mga taga-baryo ay nasaktan, pero ligtas sila dahil sa langis ni Manang Sabel. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng Awok at ni Manang Sabel. Kapwa na sila ng hihina, ngunit walang gustong kumawala sa tindi ng galit. Ngunit hindi ko inaasahan na makakalapit pala sa akin si Ador nang hindi namin namamalayan. Hindi mo ako matatalo. Kapag namatay ako, mamamatay ka rin. Manang Isabel! Dado! Tulungan niyo ako! Ingrid! Sa ngala ng liwanag ng 3 buwan, sa dugo ng aking lahi, sa ngala ng awa ng may kapal, hinihingi kita ng kapatawaran. Hindi ko kailangan ng awa mo. Dahil mamamatay na ang babaeng ito at sa akin na ang sanggol. Wag! Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nasa harapan ko na si Manang Sabel at nakatarak na ang matutulis na kuko ni Ador sa kanya. Agad na lumapit ang mga taga-baryo at binato ng mga sulo ang aswang. Habang si Dado naman ay mabilis na isinaboy ang langis sa katawan ni Ador. Si Manang Isabel! Tulungan natin siya! Iha, kapag lumapit pa tayo sa kanila, baka mapahamak pa tayo. Inialay ni Manang Sabel ang buhay niya para sa'yo, kaya wag mong sayangin. Hindi! Akin ang sanggol na yan! Wala nang halimaw. Dado! Si Manang Isabel! Wala na siya! Malungkot man ang nangyari kay Manang Sabel, naging bayani naman siya sa paningin ng mga taga-baryo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Nailigtas niya hindi lang ako, kundi pati na rin ang buong baryo. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang araw ng pagsilang ng aming pinakamamahal na anak ni Dado. Ang ganda ng anak ko. Kamukhang kamukha mo. Salamat sa Diyos at kay Manang Isabel. Dahil buhay ang anak natin. Kaya siya si Isabel, mahal. Teka, ang mga mata niya. Kulay abo kagaya ng mga mata ni Manang Isabel. Napatingin ako sa bintana
At naroon ang 2 pusang kulay abo, nagbabantay sa amin at sa aming anak. Napangiti ako dahil alam kong nagmamasid pa rin sa amin si Manang Sabel. Tumayo ang mga pusa at dahan-dahang naglakad papasok ng gubat. Lumaki ang aming anak, ang minsang pinrotektahan ni Manang Sabel na may kakaibang kakayahang makakita ng mga nilalang ng dilim. Pero imbis na matakot, tinuruan ko siyang gamitin ito para gabayan ang mga ina at ang kanilang mga sanggol. Ang minsang pinagdudahan ng kasamaan ay siya palang magbibigay ng liwanag sa amin at sa buong baryo.